management team together with some consultants. Of course, we're looking for the new face of Sante for 2025 onwards. Ang isang topic namin is institution na tayo 18 years. We would like someone who exemplifies the values of Sante. So nilatag namin yung values of Sante. Pursuit of excellence, sincerity in helping other people, positive. Yun yung core values ng Sante. Isa sa nag-pop up na name is Vic Soto. Alright? Nung una hindi pa nag-sink in eh. Pero after a few days, hindi na kayo makatulog. Vic Soto, continuous research na until dumating yung time na we believe that everything happens for a reason. It's just something exploratory, hindi na kayo makatulog. Nung explore namin, eto na, sunod-sunod na. Until dumating yung time, kausap na namin si Mr. Maru, and the rest is history. And everyone is so excited whenever we mention the name of Vic Soto sa board of directors, Execom, parang no questions asked. Institution, 18 years na tayo, it's Vic Soto. No questions. Wow, nonetheless. Nakakatuwa naman kung gano'n. Totoo yun, bossing. Hanggang ngayon nga, puyat pa sila. Thank you. Salamat. Pero ikaw, bossing, yung inilapit sa inyo ito na inyong team, what was your initial reaction na, wow, bilang isang institusyon din sa Philippine showbiz, i-represent yung Sante Barley? I've heard of Sante Barley before, 18 years na, di ba? And nung there was an offer for me to endorse the product, I did my own research. Ano ba nagawa ng barley? Di ba? Anong mapapala mo pagka uminom ka ng barley? So I did my research. Maganda pala. Mahusay pala. It's a superfood. And so I sat down with them, with my brother Maru, and I found out all about Sante International. And hindi na ako nagdalawang isip. I said yes right away. I'm happy and honored to endorse this kind of product na nagpo-promote ng healthy living. Kasi ako, I'm basta pagdating ng usapin ng mga tungkol sa kalusugan, magandang pangangatawan, ako'y nangunguna dyan. So, when I found out that Sante Barley, kung saan galing yung barley nila, nalaman ko na galing sa New Zealand, yun yung pinakamataas na kalidad ng barley. So, I said yes. That's awesome. Actually, kami nga sa press yun lagi namin tanong, ba't mukhang bata si Bossing, anong ginagawa niya? Nasagot na pala ngayon. Ito, pag inantay mo pala itong press ko na ito para malaman namin. Ito na yung mga isa sa mga... Oo. Hindi na sikreto ngayon. Kaya nga yun na nga yung ritual. But of course, speaking of friends from the press, Tito Chuk, yes! Handing it over to you para sa mga kapatid natin sa press na magtatanong. Maraming salamat. Congratulate muna natin si Bossing. Napakaganda na nakingdang. Yes! Box office! Matatapos na ng MMFF, bubuksan natin ang 2025 ng major pasabog. Starting off with the editor of Abante, my dear friend, June Lalin. Siya ang muna magtatanong. Tito June. Gusto mo yung Tito June? Yan. Good afternoon. Hi, Bossing. Hi, June. Congratulations. Thank you. Excited ako kanina. Nakasabay kita sa CR. Sabi ko, isusulat ko na interview ko sa loob ng CR si Bossing. Pero kidding aside, Bossing, syempre kami, talagang si Bossing talagang super PR, no? Kahit anong pa sabihin mo, kahit may issue, kahit ano pa, pag nakita niya ang press, talagang siyang unang bumabate. Kaya we love you, Bossing. So, bawal daw ang intriga. So, ang tatanong ko is... Go! Siyempre, ako kasi, I'm taking Sante Barley also di ba? It's really, you're always on the go. Kaya po ba, siyempre... Tagal ng tanong. Kailangan po kasi pasok ang Sante. Mahaba lang intro. Hindi, Bossing, hindi intriga to. Bossing, nakakatuwa, no? Ramdam mo yung health benefit talaga ng product. Thank you for that wonderful question. Ano nga ulit yun? Ano daw po yung benefits ng Sante Barley na nararamdaman nyo?
Yung first time na tinake niyo po yun? Kakaiba, oo. Yung naiba sa pakiramdam mo when you started taking Santi Barley. And bago pa po kayo nag-accept, tinake niyo ba muna? Sinubukan niyo, bossing? Nag-uusap pa lang kami. Binigyan na ako ng 5-year supply of Santi Barley. na talagang yung buong bahay namin ay talagang we take it on a regular basis. At mararamdaman mo mararamdaman mo yung kakaibahan ng pangangatawan mo once you start taking it. Like sabi ko nga kanina, first thing in the morning on an empty stomach, bago ka mag-breakfast, Santi Barley muna. Ang daming benefits may cleansing na, tapos yung immune system mo, malaking bagay, at in general health mo, talagang maaalagaan ng Santi Barley. So this is the reason po kaya tinanggap nyo. Kasi mapili daw kayo Marami kami nababalitaan na nire-reject nyo, hindi nyo tinatanggap na endorsement. Alam mo, pag ang produkto hindi ko ginagamit, hindi ko kayang i-endorse. Kung hindi ako naniniwala sa produkto, I have to believe in it first. Like, thank you for that applause. Like nung ay kwento ko nga kanina, nag-research muna ako. I did my own research. Nag-google ako, ano bang benefits ng barley, lalo na yung Santi Barley. Nakita ko magaganda mga benefits. So, I believe in it. I've been using it. I've been taking it. So, kumbaga, maluwag sa loob mo na i-endorse yung galing sa puso mo, yung endorsement. Hindi yung nag-endorse ka lang kasi binayaran ka. On the side na lang yung bayad. Pero more than that, it's the paniwala mo sa produkto at makakatulong ka sa kapwa mo. This is where we are going. If nakikita mo na makakasama ka namin for a long time, then you can be part of Santi as our brand ambassador. So ganoon ako lagi. And nakita ko nung first meeting namin ni Bossing, I think yung advocacy nag-align Sabi ko hindi mahihirapan kasi it's more than promoting the product. It's really highlighting the beauty of the entire company. Kasi ang Santi naman, honestly, hindi naman namin binibenta lang yung produkto. No questions asked, the product is really good. But we're selling the entirety of the business, including Santi as a company, because we would like the world to buy this company. Pag binili kasi ng buong mundo yung kumpanya, the product will always follow, and we always believe in the product. Kaya natutuwa kami kasi nung binili ni Bossing yung kumpanya, nakita niya na ito talaga yung pwede niya rin makasama for the next coming years. Natuwa naman kami. So, for us, it's really a match. Diba? It's really a match. It's really a worthwhile partnership to consider. Yan, siyempre hindi ko na itatanong ang talent fee. Nilinaw naman ni Bossing, it's not about the talent fee. Pero knowing Santi din kasi very generous, diba, MJ? Si MJ nga, 1 million plus host Thank you! Parang sa pagkagulat mo, hindi totoo. Okay. Anyways, congratulations, Bossing. Congratulations, Sir Joey, kasi ang ganda ng sinabi talaga ni Bossing, diba? Wala ka, absent ka. Hindi, naka-tape kami. Naka-tape kayo. Usually, we have 2 days of taped episodes, which we record the week before. So Monday and Tuesday, naka-tape kami. Okay. So you're doing this because, well, of course, you have this Santi Barley endorsement. Anyway, you are obviously in very good health, maganda yung wellness. So siguro, yung success ng The Kingdom will inspire you furthermore to take on new roles in movies or TV. Ano ang nakikita mong next step after The Kingdom? I haven't thought about it yet. Maybe a prequel or a sequel. I don't know yet. Because it's become a very big hit. We've been receiving a lot of
good reviews, good comments. Yes. As a matter of fact, tuwa nga ako doon sa isang nag-comment na Vic Soto is in the wrong genre for so many years. Sabi niya, so, baka magbago na ako, magiging drama actor na. Ito ba yan, bossing? No, I mean, kidding aside, ninanamnam ko pa yung pagtanggap sa akin ng mga manonood ng pelikulang Pilipino na nung una parang kabado ako eh. Tatanggapin ba ako in a serious role from start to finish? Yes. Tatanggapin ba nila nung ako'y matetegi? Para doon sa mga hindi nakakapanood, sorry, spoiler alert. And so nakita ko yung outcome. Pinanood ko yung after viewing the film. Sulit lahat ng pagod. Dahil I must admit talagang sobrang pagod ng yung paggawa namin ng pelikula. For so many months, I was memorizing my lines. I was in front of the mirror. Tinitignan ko yung sarili ko. Ano ba? Itsura ko pag sarado yung sarado yung kilay, yung gano'n. Paano ko maipoportray yun with the help of my best director, Michael Tuviera. At sa tulong din ng mga kasama ko sa pelikula. Kasi they served as an inspiration for me. Nakita kong gaano kaseryoso si Piolo, gaano kaseryoso si Sid Lucero, pati yung mga anak kong babae, si Christine, saka si Sue Ramirez. They were very serious about their roles. They were they were giving it all, 100%. Sabi ko, hindi pwedeng kailangan, gano'n din ako. So when I was watching the finished product, I felt that I was an amateur compared to these actors and actresses. Pero it paid off. Kumbaga, tanggal lahat yung pagod ko, yung puyat namin. We started filming July. We finished almost December na.